Good morning, everyone. Welcome to everyone. Welcome to our prayer and counseling this morning, and we will start our day with studying the Word of God. We will study the Word of God this morning. It's about you're the chosen one. Kamusta po tayo? Tayo nga ba ay pinili ng Diyos? Mababasa po natin ito mga kapatid sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 to 8. Ang sabi dito, "For thou art an holy people unto the Lord God. The Lord God hath chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth." Verse 7, "The Lord did not set his love upon you, nor chose you, because you were more in number than any people, for you were the fewest of all people." Verse 8, "But because the Lord loved you, and he would keep the oath which he had sworn unto your fathers, hath the Lord brought you out with a mighty hand, and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt." Mga kapatid, ang Panginoon ang magpala sa kanyang salita. So ito po mga verse na ito mga kapatid, ang sinasabi po dito, God chose you. No? Pinili ka ng Panginoon. Pinili tayo ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi sa Exodus 19 verse 6, Israelites being properly the chosen people of God. No? It's about choosing you. Choosing you. Meron po tayong apat na pag-aaralan dito mga kapatid. Ano nga ba itong mga apat na ito? Number one, pag-aaralan natin, ang pag-aaralan natin mga kapatid, it's about, no? It's about God chose you. No? God chose you. You're the chosen one. Tanong ko lang, pinili ka nga ba? Ikaw ba ay pinili? You're the chosen one? Ito po number one. You're a special treasure. Ano sabi dyan? You're a special treasure above all peoples on the earth. Ang sabi sa Deuteronomy verse 7:6, "Face the earth because the Lord loves you and redeemed you from the house of bondage." No? Ang mga Israelita ay pinili ng Diyos. So ngayon, tayo ay pinili ng Diyos. No? Pinili ng Diyos. Wala na yung mga Israelita, tayo na ngayon. No? So face the earth because the Lord loves you and He redeemed you from the house of bondage. And number two, mga kapatid, you're a chosen generation. Sa 1 Peter chapter 2, verse 1 Peter chapter 2, verse 9, anong sabi dyan? Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang makarangalan niya o tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So, sa English pa, but you are a chosen generation. Pinili ka ng Diyos ngayong henerasyon na to. Hindi tayo pinili ng Diyos ng henerasyon ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. This generation tayo pinili. Itong henerasyon na to. No? Ikaw ay kabilang sa mga royal priesthood. But you are chosen generation, royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who called you out of darkness into the marvelous light. So, sino humango sa atin from darkness to marvelous light? Nung hinango tayo ng ating mahal na Panginoon sa
ganung klaseng buhay. Tayo dati ay makasalanan, pinatawad ng Diyos, at hinango ni tayo sa kadiliman at dinala tayo sa kaliwanagan. We chose God. Hindi tayo ang pumili sa Diyos, but He chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. So, tayo ay, we did not choose God. Hindi natin pinili si Lord, but siya ang pumili sa atin. At kaya hindi lang yun, in-appoint ka pa niya at ako, no? Para mag, magdala ng fruit, magdala ng bunga. Mga kapatid, ready ka ba? No? Ikaw ba ay ready? Dahil ikaw ay pinili ng Diyos sa henerasyong ito. Ano sabi sa Isaiah 41 verse 9? I have chosen you and have not cast you away. Pinili ka ng Diyos. Hindi ka niya pinabayaan. Isaiah 42 verse 1 is home. Thy soul delights. Pinili ka ng Diyos, kapatid. Kung sa isip mo ay hindi ka pinili ng Diyos, pinabayaan ka ng Diyos, nagkakamali po tayo. Nagkamali po kayo. Kayo ay pinili ng Diyos. At ang number 3, mga kapatid, you're chosen before the foundation of the world. Hindi pa na hindi pa nagawa itong mundong ito. Pinili ka na ng Diyos. We're so grateful. Pinili ka at ako ng Diyos. Hindi ang parents natin ang pumili sa atin. Hindi ang pastor natin ang pumili sa atin. Hindi ang presidente ang pumili sa atin. Kundi, pinili ka ng Diyos. You were chosen before the foundation of the world. Ephesians 6:11. As Ephesians 1. Ano sabi sa Ephesians 1:11? Ephesians chapter 1, verse 11. You are predestined according to the purpose of Him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Pinili ka ng Diyos before the foundation of the world. Hindi pa nagkakilala ang parents mo. Pinili ka na ng Diyos, mga kapatid. Dito ako biyak. Paspasa ako sa purpose-driven life. Sabi ko, bakit pa ako nanganak sa mundo ito? Ang dami-dami na magkapatid. Parang sa akin, parang wala na. Parang sa tingin ko noon, hindi ako mahal, hindi ako so, parang sabi ko sa sarili ko, sana hindi na lang ako, hindi ko na lang nakita ang mundo. Pero, nung binabasa ko yung purpose-driven life, doon ko nalaman na God chosen before the foundation of the world. Pinili ako ng Diyos kahit hindi pa nakakilala pa ang mga parents ko. Sabi ko, grabe siguro, mahal na mahal tayo dito. At ang pang-apat, mga kapatid, you are chosen for the divine purpose. Pinili ka ng Diyos dahil meron siyang ipagawa sa iyo. Meron siyang assignment sa buhay mo. Alam mo na ba natin, kapatid, ang sa Psalms 57 verse, I will cry unto God most high, and unto God that performeth all things for me. Grabe. Ako'y dadaing sa Diyos sa nakataas-taasan, sa Diyos na nagsagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. Sinong gumawa ng mga bagay sa atin? Ang Panginoon Diyos. At anong sabi sa Proverbs 16 verse 4? The Lord hath made all things for Himself. Yeah, even the wicked for the day of evil. Ginawan ang Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Ginawa ka ng Lord dahil meron siyang purpose sa buhay mo at sa buhay ko. You're divine elected for a specific purpose. Katulad ng isang mangkok para saan? Katulad ng isang kaldero para saan ang kaldero? Yeah. So may purpose yan. Mayroong paggagamitan. God chose you for a
purpose, mga kapatid. He wants to free you. Gusto ka ng Lord na bayaran. At matagal ka ng bayan. Baka hindi lang po natin alam na binayaran ka na pala ng Panginoon Diyos. 2025 years ago, binayaran ka niya ng mahal, mahal niyang dugo. Doon sa krus sa Kalbaryo, mga kapatid, siya naghirap sa krus sa Kalbaryo, pinalo siya, inalabustas siya, ang kanyang banal na dugo, no? Ubos kanyang banal na dugo, binayad sa ating kasalanan. Number one, He wants to free you. F means you are free you from sins to have eternal life. Binayaran ka niya ng kanyang banal na dugo. At pinatawad ka niya sa natin kasalanan. At kapag tayo ay maniwala sa Diyos, at tayo ay i-accept natin siya bilang Panginoon at sa mga sa ating buhay, tayo ay magkaroon ng eternal life. Magkaroon ng buhay na wala hanggan, mga kapatid. Kaya binayaran tayo ng mahal na dugo ni Kristo. And He is equip you the knowledge of wisdom from the gospel. Ano ba ang gospel? Si Jesus Christ living at nabuhay na mamuli at in 3 days para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung gospel. Dapat natin malaman yung mga kapatid. No? So kaya binayaran tayo ng Diyos at ang isang i-engage you in His kingdom purpose. So kaya andito tayo mga kapatid dahil gusto mo na mag-engage ka. Dahil meron kang purpose sa buhay mo. Hindi ka lang pinanganak na kumain, matulog, mag-aral, magtrabaho, kumita ng pera, tapos na. God has a purpose in your life. Hindi pa ginawa ang mundo. Pinili ka na ng Diyos. Minsan, sakit ng isipin na yung mga unplanned baby ay lumabas. Pero, yung laro ng Diyos. Kaya, nawa mga kapatid, malaman niyo po ang purpose ng Lord sa buhay niyo. Malaman niyo po, magkaroon kayo ng deeper na pagkaunawa. At ano ba talaga ang purpose ng Lord sa buhay niyo? Bakit kayo ay nandito sa mundo nito? Hindi po natin siya makuha sa isang upuan lang, mga kapatid. Pag-aralan po natin ang salita ng Diyos dahil yun po ang napakahalaga na pag-aralan ang kanyang mga salita, ang Bible, mga kapatid. Bible is a basic instruction sa ating buhay. Kumbaga, in layman's term, kailangan natin ng mapa para hindi tayo maligaw. Kailangan natin ng Google Map or Waze para hindi tayo maligaw. The same din, para hindi tayo maligaw, kailangan natin ang way or mapa. Yun ang Bible, no? Na hindi tayo maligaw ng landas. Pupunta tayo sa tamang landas na si Jesus Christ, no? Ang magbibigay sa atin ng eternal life. So, mga kapatid, ikaw ay pinili ng Diyos. Hindi ka basta-basta. Hindi ka just lang. You're the chosen one. Ikaw at ako ay pinili ng Diyos. Nawa, mga kapatid, ma-realize niyo po ito. Bakit hindi ka mamatay-matay? Dahil may plano sa Lord sa buhay mo. May sakit ka na lahat-lahat. Gusto mo nang mamatay. Gusto mo nang magpakamatay dahil meron kang problema na hindi mo solusyonan. Pero alam mo kapatid, kaya hindi nangyayari yan dahil may purpose sa Lord sa buhay mo. Mayroon kang malaking assignment na pinapagawa sa Lord sa buhay mo. Kaya mga kapatid, isipin mo ito ngayon. God chose you. You're the chosen one. You are the chosen one. Pinili ka ng Diyos. Hindi ka basta-basta. You're a special treasure of God. Number 2, you're chosen generation. Hindi ka pinanganak sa panahon ni Noah. Pinanganak ka na yun. Purpose na pinagawa ang Lord. You're chosen before the foundation of the world. Hindi pa. Pinili ka na ng Diyos. Number 4, you're the chosen. Chosen for the divine purpose. Mga kapatid, itong apat na ito, mga kapatid, bulay-bulayan po natin at humingi pa tayo ng guidance sa Panginoon. And ang lahat ng ito ay ma-realize po natin, mga kapatid, na tayo ay pinili ng Diyos. God chose us. What is
your response as a chosen? Ano nga po kami mga kapatid ang maging response mo ngayon? No? Ikaw ay nalaman mo, ikaw ay pinili ng Diyos. Manatili ka pa rin ba sa former mindset mo? Na wala kang pag-asa, kung nailabas ka lang sa mundo, wala namang kadahi-dahilan, wala namang katotohanan, mananatili ka ba sa ganung sitwasyon mga kapatid? Manatili ka pa rin bang walang pakialam sa mga taong wala pang relasyon sa Panginoon? Hahayaan mo ba na ikaw lang nakaalam sa salita ng Diyos? Mga kapatid, kaya kaya ka pinanganak at kaya ikaw nakakinig sa sharing na ito dahil mayroong pinapagawa si Lord sa buhay mo. You're a chosen one. You're a special treasure of God, mga kapatid. Hallelujah. Hindi natin yan maipagkaila. Dahil ganun ka kamahal ng Lord. Ganun ka niya kamahal. Meron mga promises si Lord sa buhay mo. Pero kailangan mo unawain, intindihin na ikaw ay hindi ka lang basta-basta. Hindi ka just pumutok lang. At hindi ka na, lumabas ka na. Grabe si Lord, mga kapatid. Kung meron ka mga pinagdadaanan ngayon, may mga trials ka mga kinakaharap ngayon, sa financial man, sa material man, sa mental, at saka sa relational man, mga kapatid, ilapit nyo come to me all you are weary and heavy laden, I will give you rest. Kung meron man kayong hindi naunawaan sa sarili nyo, sa plano ng Lord sa buhay mo, lumapit po kayo sa Diyos dahil malalaman po natin, no? Malalaman mo na meron palang malaking plano si Lord sa buhay mo, mga kapatid. So, what is your response as a chosen one? You change, mga kapatid, your mindset na maging Christ mindset. Sa dati na walang pag-asa, ngayon magkaroon ka na ng pag-asa dahil ito pala, kaya ka pala ipinanganak dahil meron palang apat na nalaman mo ngayon. Hallelujah, glory to God, mga kapatid. You are of God. You're so special treasure of God. Hallelujah. Mga kapatid, huwag po natin sayangin ang buhay natin. Isang beses lang tayo pinanganak, isang beses lang tayong mamuha sa mundo ito at gamitin po natin ito na ang Panginoon ang maluwalhati, ang Panginoon ang siya mapuri at pasalamatan sa ating buhay, mga kapatid. Kulang lang po ang ating buhay. Mabilis lang ang buhay natin sa mundo ito. Kaya gamitin po ito natin, ang ating buhay na pinahiram ng Diyos at sa pagdating ng panahon na tayo ay mabawian niya ng buhay, kung tanungin ka ng Lord, anak, anong ginawa mo sa buhay na pinahiram ko sa iyo? Mga kapatid, masasagot mo ba ang nagpahiram ng buhay sa iyo? Na yung purpose mo ay nagawa mo. Nagampanan mo yung purpose. Kaya mga kapatid, ikaw lang at si Lord ang nakakaalam. Ano man ang iyong purpose at ano man yun yung commitment sa Panginoon, ikaw lang at si Lord nakakaalam. So, glory to God po. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa salitang ito, sa pakikinig sa salita ng Diyos. So, glory to God po. Apart from God, we can do nothing, mga kapatid. Kaya, sa Panginoon lang ang papuri at salamat sa ating buhay. Salamat sa iyong pakikinig sa umaga po ito for the glory of alone. For the glory of God alone. Thank you, mga kapatid. Thank you, mga kapatid, sa pakikinig. See you next time. God bless you.